Hello mga kabiyahe! Ito na po ang part 2 ng aming vlog dito sa napakagandang Mapanuepe Lake, ang New Zealand ng Zambales. Mula po kami sa phase 3 pero dahil napakaraming nagka-camping, lumipat po kami sa phase 2. Malapit lang po ito, humigit kumulang mga 10 minutes na biyahe. Kaya lang mabagal ang takbo ng sasakyan dahil hindi ganun kaganda ang daan. Ayan, nakahanap na rin kami ng magandang pwesto para sa aming tatlong tent. Thank you Lord at meron na kaming pwesto. Nahirapan kaming mag-set up ng aming tent, kaya eto, hindi namin alam kung saan kami mag-uumpisa at kung paano namin itatayo. Nahirapan kaming itayo. Madali lang naman dapat i-set up yung tent namin dahil hinihila lang yan pataas, pero medyo merong nag-lock, kaya nahirapan kami na ibukas talaga ni Daddy. Habang abalang-abala kami sa pag-aayos, doon pala kami minamasdan ng aming tour guide mula sa malayo. At sa tamang oras, kusa po siyang lumapit at tinulungan kami sa pag-aayos ng aming mga tent. Doon po namin napatunayan na ang Diyos ay talaga nagpapadala ng tamang tao sa tamang oras. Napakabait po ng tour guide namin, si Kuya Junior Palad. Ilalagay ko po ang kanyang contact number kung sakaling gusto ninyong mag-camping dito sa New Zealand ng Zambales, sa Mapanuepe Lake. Ayan po, kontakin nyo po si Kuya Junior Palad. Napakabait po niyan. Talagang hindi po kami pinabayaan niya mula umpisa hanggang sa pag-uwi namin. At sa wakas, natapos na rin ang pag-ayos ng aming mga tent. Thank you Lord, hindi mo kami pinabayaan mula umpisa. Nandyan ka't kasama ka namin. Meron din pong dumaan na isang katutubong Aita na nagbebenta ng mga souvenirs. Sariling gawa nila ang mga likha ng mga katutubo at talagang magaganda at kakaiba. Kung gusto nyong umuwi na may dalang alaala ng Mapanuepe, suportahan po natin ang mga gawa ng mga katutubo dito. O, ayan na. Ipapakita ko na sa inyo si Daddy. Naghahanda na ng aming lunch. Busy-busy na. At saka syempre, ipiplex ko rin sa inyo isa-isa ang aming tent. Ang unang tent ay para sa amin ni Daddy. Waterproof ito. At meron na rin syempre yung airbed sa loob. Napaka-useful po nito sa camping, lalo na para sa amin ni Daddy dahil meron kaming back pain. Kaya malaking tulong talaga ang airbed para sa maayos na paghiga. At ito naman yung pangalawang tent para sa aming tatlong dalaga. Yan, sama-sama sila. Malaki rin yan sa loob. Then yung pangatlo, yan yung kay Aaron. Kaya tatlong tent lahat kami. Ayan, complete setup na ang lahat. Ayan, yun yung tatlong tent namin. Then, sa harap yung aming sasakyan. Kaya, ready ng lahat. Pwede na kami magpahinga. Mayroon din po palang mga cottage dito na pwedeng i-rent para sa mga gustong mas may bubong at mas may komportableng stay. Ayan ang mga cottage nila. Marami pong cottage dito.
Pipili na lang po kayo kung ano yung gusto ninyo. Yan po. Hanggang dun sa may kabila, meron din dong cottage. Ayan o. Yan, pwede nyo po yung ikutin lahat doon. Napakaganda ng tanawin. Tingnan nyo, napakaganda ng view. Napaka-relaxing talaga. Time check, 2 p.m. At last, nakapag-lunch na rin kami. Tapos na. Kaya eto, nagpahinga muna si Daddy at sinubukan namin ang aming bagong camping chair. Sobrang sarap mag-relax kapag ganito ang paligid. Fresh air, tahimik at malayo sa polusyon. Kaya eto, chill-chill muna kami ni Daddy kasama ang aming mga alaga. Medyo makulimlim at nag-aambon. Sana po huwag umulan ng malakas. May tindahan po pala dito at pwede magpa-connect ng wifi. 150 pesos hanggang kinabukasan na yun dahil wala pong signal dito. Meron din po silang CR. Pasensya na po, hindi ko nakuna ng video dahil biglang umulan kanina. Magdala po kayo ng power bank dahil wala pong kuryente dito. Kaya kailangan po talaga na meron po kayong backup na power bank. Ayan, naghahanda na si Daddy ng aming pan-dinner. Thank you, Daddy. Habang nagluluto siya, hindi maiwasan ang kulitan at kwentuhan ng aming mga anak. Tawanan at banding na walang katapusan. Yun yung filet mignon. Nasaan yung Puro meat yun. Filet mignon? Filet mignon. Mignon lang kaya ko yung steak. More. Oh, ano yung steak na walang taba? Mag-iisip na lang ako. Filet mignon. Filet mignon. Bakit naman merong taba naman doon sa ribeye? Sa ribeye. Pag ribeye talaga, may taba siya. Dahil dulong yan. Dahil yung ribeye, yung mga iba, gusto kong kumain na meron may taba. Ayaw ng puro laman. Wow! Ayan na! Sabay sa gilid. Sabay sa gilid. Anong karne na may buto? Ano? Ha? Pwedeng T-bone. Pwedeng tomahawk. Niluluto ng isang frozen. Tomahawk yun. Yung taba. Ito ang taba. Sige na. Uy! Tulog na sana kami pero nagising kami ng 1:30 a.m. dahil may maraming kalabaw at baka na dumaan sa likod ng aming tent. May isang malaking kalabaw na talagang sumilip mismo sa tent namin. Mabuti na lang hindi tumahol si Chloe. May phobia na po talaga kami sa kalabaw dahil dati sinugod ng kalabaw ang sasakyan namin at malaki ang naging damage sa aksidenteng iyon. Salamat po Lord, ligtas ang buong pamilya.
sa buong magdamag. Ayan mga kabiyahe, natapos na ang part 2 ng aming Mapanuepe Lake family camping. Abangan nyo po ang part 3 dahil magbibigay ako ng mga safety tips sa camping, mga dapat dalhin ng mga first timer, at mga paalala tungkol sa mga hayop at paligid dito sa Mapanuepe. Ang biyahe ni Ashby ay hindi lang tungkol sa paglalakbay. Ito po ay isang misyon na magdala ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ng Diyos sa bawat pamilya. Kung ikaw ay OFW, nasa long distance relationship, may problema sa asawa o sa mga anak, hindi ka nag-iisa. Narito ang home fellowship ng CCF para makinig, gumabay at manalangin kasama mo. Kung may prayer request po kayo, mag-iwan lang ng comment at ipagpe-pray po namin kayo. At bago po kami magpaalam, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-share ang video na ito para makarating ito sa mga pamilyang naghahanap ng panibagong simula, pag-asa at gabay mula sa Diyos. Samahan niyo po kami sa bawat paglalakbay ng biyahe ni Ashby, kasama si Jesus Christ. God bless everyone!